Kailangan ma-challenge ang babae mentally, emotionally. Huwag yung pagsayangan ng oras yung mga bagay na wala kang control. Same sa mga babae na ayaw sa atin. Yung mga nangyayari sa atin, hindi natin control. Pero, kaya natin kontrolin kung ano yung magiging reactions natin. Hey, what's up guys? Suplado Moto here. So, for the nice vlog, di ba basahin tayo mga ropa. May nag-message sa atin pero this was last March pa. So, ngayon ko lang siya nakita kasi nasa hidden message siya, nasa hidden request siya. So, basahin natin mga ropa. So, ito yung kwento niya. Oh, no, sorry, hindi pala March. This was last Monday. Okay. Dalawa pala yung message niya. Last March tapos meron siyang tanong nung Monday. Ito mga ropa, sabi niya, Boss Suplado, magandang umaga. Matagal na po ako nanonood sa inyo sa YouTube at TikTok. Right now, may concern po ako. Hindi po about sa babae. Last 17 of August 2025, na-aksidente po ako sa motor. Nabali po yung left collarbone ko. But before the accident happened, maganda po ang pisik ko dahil nag-gym po ako at nagbaboxing at Muay Thai. When it comes to girls naman, I pull multiple women because I understand their nature. Hindi ko po pinapakita yung pagiging needy. Hindi po ako message ng message dahil I have a life and I always keep things mysterious. Sabi nyo nga po, isa sa mga vlog nyo na best friend natin ang kanilang imagination. The more they imagine, the more their emotions get hooked. Tama. Whenever I talk to women is I keep things fun and not fun. Okay, that's good. Parang ups and down emotions. Medyo kaki po kasi ako makipag-usap sa kanila. Hindi ko po sila nilalagay sa pedestal. I pat them down to let them know na I am above you. The more trash kung paano ko sila itrato, the more they love it. Hindi po ako nagyayabang but dumating po sa time na every weekend, Saturday, ibang chick and Sunday, ibang chikas kasama ko and nabebembang ko sila. Puta, turuan mo kami, ropa. But hindi po sa babae na ikot ng mundo ko. I have a business and continue working on my purpose. Kumbaga po, yung chikas is side quest ko lang. So ngayon po, ang kalagayan ko is still recovering. Nawala po yung pisik ko since hindi po ako nakapag-gym gawa po ng motorcycle accident. And dahil po doon, bumaba ang confidence ko. Question ko po is paano ko po maibabalik yung confidence ko while chasing my purpose. Medyo tinigilan ko po kasi pang chichiks muna. Iniisip ko po na baka nakarma ako. Well, kung totoo yung karma, marami nang nakarmang politicians na mga magnanakaw, even the contractors, okay? Marami nang, kumbaga, mas malala pa yung nangyari sa buhay nila, di ba? Sa'yo, hindi ko alam kung ano yung ginagawa mo sa buhay mo, bakit nasabi mong nakarma ka or bakit ka nakakarma, diba? But anyway, since ang tanong mo, paano mo ma-build up uli yung confidence mo or paano mo uli ma-improve yung confidence mo, syempre, it always starts within, diba? Kung saan ka nadapa, doon ka babangon. Ano ba yung tingin mo sa sarili mo na kailangan mong harapin? Kasi there are things na hindi natin hinaharap, honestly. Lagi natin silang kumbaga kinakalimutan or pilit ina-avoid or hindi natin pinapansin. Pero hindi natin alam yung pala yung bagay na makakatulong sa atin. Alam nyo yung 80-20? So yung 20% daw na ginagawa mo, pwedeng magkaroon ng 80% na result. Okay? O sige, pag-usapan na. Okay, Roba, pag-usapan natin yung problema mo. So paano nga ba maibabalik yung confidence mo? I know hindi madali sa'yo yun nangyari dahil na-aksidente ka. Yun nga parang may sakit ka lang, parang ang hirap na kumilos, diba? How much more yung nabalian ka ba ng collarbone? Tanong ko lang, ano ba kasi ginawa mo? Nag-drive ka ba ng lasing? May angkas ka ba nun? Ano ba yung pinaka nangyari sa'yo? Hindi mo kasi nakakwento sa message mo. But anyway, sinabi ko sa'yo, diba? Kung saan ka nadapa, doon ka bumangon. Ano ba yung pinaka reason? So sa lahat ng mga ropa natin na gusto maibalik yung confidence nyo, para sa inyo rin to, baka sakaling may mapulot kayo, pakinggan nyo lang. So syempre, lahat tayo may insecurities, hindi naman tayo perfect na tao, di ba? Sinabi ko nga sa ibang videos natin na ang insecurities biglang sumusulpot yan, na hindi mo alam meron ka pala, na hindi mo alam big deal pala sa iyo yung ganito, big deal pala sa iyo yung ganyan, di ba? Though small things lang yon, pero it can affect us or it can affect our confidence level pag masyado natin natutukan yung ano na yon, yung insecurities na yon.
So sa Europa kasi na-aksidente ka, 'di ba? Parang feeling mo siguro natatangahan ka sa sarili mo or pwedeng nagsisisi ka. Sana hindi na lang ako nagmotor nung araw na 'yon. Sana hindi na lang ako naging makulit, 'di ba? Kasi hindi mo nakwento ng buo eh. Hindi mo rin nakakwento kung paano nawala yung confidence mo. Ang alam ko lang is na-aksidente ka. Kasi pag na-aksidente ka, I know, nakakasad yun. Wala namang may gusto nun eh, di ba? Pero syempre, kung alam mo sa sarili mo na hindi ka naman nagyabang that time or wala ka namang ginagawa nun, pero na-aksidente ka pa rin, so dapat tanggapin mo sa sarili mo na shit happens. Okay? Shit happens mga ropa, and yan yung mga bagay na kailangan natin tanggapin sa buhay. At pag hindi mo tinanggap yan, then lagi ka nakakulong sa nakaraan mo o sa mga pagkakamali mo. Ulitin ko sa inyo mga ropa, kung gusto nyo ma-regain yung confidence na nawala sa inyo dahil sa mga pagkakamali nyo or kagaya niyan sa aksidente na nangyari sa'yo, there are things na hindi natin kayang kontrolin. Okay? At marami yun na ang tanging kaya lang natin kontrolin is yung sarili natin at yung mararamdaman natin at kung paano tayo mag-isip sa kabila na nangyari sa atin. Di ba? Kanina nabanggit ko yung about sa 80-20. 20% of what you're doing can give you 80% of result. Yung mga bagay na maliliit, like yung pagising mo sa umaga, inaayos mo yung kama mo bago ka bumangon or bago ka umalis ng kama mo, inaayos mo. Sabi nga sa recent studies na pag ikaw daw maayos sa kama, may chance ka na umasenso sa buhay. Yun daw yung nakita nila sa research. Why? Kasi nga, nasi-change yung mindset mo or nag-iiba yung pananaw mo. Kumbaga, you start your day na gusto mo maayos, gusto mo organize, di ba? So kung ganun mo ini-start yung araw mo, then pwedeng dala-dala mo yung ganung mindset sa buong araw mo. Yung nagiging organized ka, yung mas nagiging responsable ka, di ba? So kaya mga ropa, ulitin ko, yung mga nangyayari sa atin hindi natin control. Pero kaya natin kontrolin kung ano yung magiging reactions natin, di ba? Wala namang may gusto nun, ropa, di ba? Di nangyari sa'yo. And ang sabi mo nga, ang lakas mo sa chicks before ka ma-aksidente. Sabi mo, Saturday, Sunday, iba-iba yung kasama mong babae at nabebembang mo. Di ba? Nagbi-business ka. Kumbaga, yung ano mo, actually, yung ginagawa mo before is talagang dapat karamihang gawin ng mga kalalakihan. Kaya nga, kumbaga, nandun ka sa tama eh. Nasa tamang place ka, ropa eh. Ang kailangan na lang talaga, improve lang ng improve or wag ka magsawa na mag-improve. Pero, that was only last August 17. Wala pang isang buwan. Kaya nagtataka rin ako, bakit sinasabi mo na nawala ka agad yung confidence mo? Kasi, ropa, kung talagang confident ka, hindi basta-basta mawawala yan. Di ba? Kahit na ano man mangyari sa'yo. Well, of course, nandun yung magdaramdam ka. Nandyan yung pwedeng may regret ka. Na sana hindi na ako nagmotor nung araw na yon, di ba? Nandun yun eh. Nandun yung pwedeng may paninisi ka sa sarili mo. Pero, hindi mo dapat pinaiikot yung oras mo sa ganung pag-iisip o sa ganung mentality. Kasi wala ka nang magagawa eh. Hindi mo na control yun, ropa. Mga ropa, may mga bagay na nangyayari sa atin na wala tayong control. Di ba? Na ang tanging kaya nating kontrolin is kung ano yung dapat nating isipin. Di ba? Kaya ulitin ko mga ropa, huwag yung pagsayangan ng oras yung mga bagay na wala kang control. Same sa mga babae na ayaw sa atin. Hindi dapat natin sila pinag-aaksayahan ng panahon kung pag-reply pa lang hirap na sila. Kasi ang hirap din sa atin, like I said, may ego tayo eh. Na gusto nating i-pamper, di ba? Mali yun mga ropa, pinapamper nyo yung ego nyo. Kaya ulitin ko, hindi nyo dapat binibigyang oras yung mga bagay na wala namang benefit sa inyo. Lalo-lalo na yung mga babaeng gusto nyo pero hindi naman kayo gusto at ang gusto lang sa inyo is yung panlilibre nyo, yung oras nyo o yung attention nyo. Kasi gasolina nila yun eh. Di ba? Gasolina ng mga EA yung attention natin. Gets? Kaya kung patuloy mong binibigay yung attention na yan na hindi naman nila ina-earn, kadalasan ang babae nawawalan ng respeto sa atin mga ropa. Pero pag ang lalaki talagang walang paki sa babae, kahit ano pang ganda niya or kahit gaano siya kaganda, or tinatrato ng lalaki yung babae na talagang human being lang at hindi niya tinuturing na mas mataas sa kanya, tandaan mo ang babae mag-iiba ang tingin sa'yo. Mas na-challenge ang babae, mas okay sa kanila. Gets?
Kailangan ma-challenge ang babae mentally, emotionally. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na huwag niyong ibigay yung attention na gusto nila. Which is, yan ang gusto ng karamihang babae sa karamihang lalaki. The more na mas marami silang atensyon na kukuha sa atin, the more na feeling nila ang ganda-ganda nila. Pero ang totoo, hindi naman talaga. Di ba? So balik tayo sa Europa. So dahil gusto mong bumalik ang iyong confidence, simulan mo sa simpleng bagay. Anong ibig kong sabihin? I-appreciate mo yung maliliit na bagay na meron ka, na hanggang ngayon meron ka. Sa kabila ng nangyari sa'yo, meron ka pa rin at buhay ka pa rin, Ropa. Ano yung mga bagay na hindi mo na-appreciate dati nung hindi pa nangyayari sa iyan? Siguro naman kahit papano, nabali lang naman yung buto mo. Pero hindi ka naman disabled na sobra. Tama ba? Kumbaga, you can still live a normal life. Do ngayon, nagpapagaling ka kasi wala pa namang isang buwan. Kaya, masakit pa talaga yan at hindi ka makaka-workout. Huwag kang mag-alala, Ropa. Pag galing mo, pwede ka magsimula muli. Kaya sa mga Ropa natin na nawawalan ng pag-asa, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Lagi ka pwede magsimula. Okay? Time is our greatest ally. Kaya huwag kang matakot magsimula, huwag kang matakot magkamali. Yeah, I know, there are times na back to square one. Pero may choice ka ba? Wala naman, di ba? So, anong dapat mong gawin? Instead na mag-whining ka or magtampo ka sa nangyari sa buhay mo, tanggapin mo at magbubon ka. At ngayon, pag sumikapan mo yung mga bagay na kailangan mong gawin para sa sarili mo, Ropa. Gets? Ulitin ko, i-appreciate mo yung maliliit na bagay, Ropa. Humihinga ka, nakakalakad ka. Di ba? Mahirap naman kasi talaga. Pero naintindihan ko, Ropa, ang problema sa'yo is your confidence. Kasi hindi naman talaga ganun kadali mag-build ng confidence. Lalo na pag bumaba na. Di ba? Kailangan natin ng pamboost. Pero tandaan mo, Ropa, kahit sinong magsabi sa'yo kung paano maging confident uli, nasa sayo pa rin at ikaw pa rin ang gagawa ng mga bagay para ma-build mo yung confidence mong muli. Okay? Wala sa amin, Ropa. Nasa sayo. Mga Ropa ko, nasa sa inyo kung paano magbibuild ang confidence nyo. Nasa desisyon nyo. Kasi kahit habang ngayon sinasabi ko to at nag-decide ka na sinabi mo, oo, tama si Suplado mo to. From now on, sasabihin ko lagi sa sarili ko, I am fucking confident. Or pwede mo sabihin ngayon, after ng vlog na to, Ropa, pwede mo sabihin sa sarili mo, putang ina, oo nga no, ako pala ang dapat may gawin. Hindi ko dapat pakinggan ng ibang tao. Ako pala ang may responsibilidad 99 fucking % of the time. Kung bakit ako hindi confident or kung bakit ako dapat confident. Tayo ang dahilan, tayo ang gagawa ng way para maging confident tayo, mga Ropa, or para mas mag-build pa yung confidence natin. Ang confidence natin, nagbi-build yan sa mga pagkakamali natin. Kaya sa'yo, Ropa, sa nagawa mo or sa nangyari sa'yo, mas may kakayahan ka because na-experience mo na yung ganyang sitwasyon, Ropa. Kaya dapat chin up, Ropa. Huwag kang magmukmuk, huwag kang magdamdam dahil mas marami pang tao ang mas malala ang nangyari sa kanila. Eto, mga Ropa, true story. Meron akong client, yung kapatid niya naatrasan ng SUV, hindi nakita na may tao pala. Imaginein mo, nandun ka lang sa gutter, nagme-message, nagte-text ka, nasagasaan ka pa, di ba? So nung una, may kwento sa atin nung client natin, talagang minumura daw niya yung nakasagasa sa kanya. Pinapanalangin niya, mamatay ka na, something like that. Kumbaga talagang sinusumpa niya na may mangyari sanang masama dun sa nakabangga sa kanya. Pero ngayon, after a month, alam mo kung ano nangyari? Tumatawa na, nagmumura na, andun na uli yung dating confidence niya. Naalala niyo yung hedonic adaptation, mga Ropa? Ang taong masiyahin, lagi magiging masaya kahit anong mangyari. Ang taong maangas, laging maangas yan kahit anong mangyari. At lalong-lalo na, mga Ropa, ang taong confident, laging magiging confident kahit anuman ang mangyari sa buhay niya. Yan ang hedonic adaptation. Kaya piliin nyo yung fucking default nyo. Okay? Stop watching corn. Stop
watching K-drama, wag mong karirin ang panonood ng mga ganon, Ropa. Dahil makakaapekto yan sa psyche nating mga lalaki, Ropa. Hindi tayo pwedeng maging soft. Kailangan natin maging matigas. Dahil tayo ang lalaki, tayo ang magdadala ng relasyon. At dapat lagi natin dala ang bayag nating dalawa. Okay? Kaya mga Ropa, uulitin ko, huwag kang matakot sa ibang tao, huwag kang matakot sa asawa mo, huwag kang matakot sa girlfriend mo. Kung meron ka mang katatakutan, yun ay ang Diyos lamang. Pero matakot ka rin sa sarili mo kung wala kang ginagawa at walang rumirespeto sa'yo. Okay? Bilang lalaki, yan ang dapat meron tayo or dapat yan ang mataas sa atin, ang respeto ng karamihang tao. Huwag tayong tatanga-tanga sa buhay bilang lalaki. I know, minsan tanga talaga, lalo na pag sobrang in love ka. Kaya ulitin ko, ang babae, nandyan yan to support us. Hindi yung nandyan yan para gawing buhay nating Ropa. Okay? May sarili kang buhay, may purpose ka, at yun ang unahin mo. Paano mo unahin yun? Kung puro K-drama ka at puro corn ka, hayop ka. Maging maayos ka dapat sa mga ginagawa mo sa sarili mo. Okay? Dahil walang ibang makatutulong sa'yo kundi sarili mo, Ropa. Uulitin ko, kung gusto mong maging confident at maibalik ang pagiging confident mo o yung confidence na nawala sa'yo, simulan mo sa maliliit na bagay. Anong meron ka na hanggang ngayon andyan pa at ang iba hinahanap yan or pilit yan gustong makuha. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be packing with serious mga Ropa. So it's more on mentality. Yan ang kailangan natin ma-improve most of the fucking time. Alright?